Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, meron ako ritong bonsai na kailangang i-trim. Tapos sa tingin ko, pwede na rin siyang ilipat sa mas maliit na pot, mas magandang pot. Ilalagay ko sa terracotta mga paps, baka sakaling may mapaibig, gustong bumili ng bonsai. Meron na pambenta, mga paps, sana naman, So mga paps, halika, tingnan muna natin. So mga paps, ito yung isa sa mga bonsai ko. Yan. Money tree daw yan mga paps. Hindi ko alam yung scientific name yan, pero ficus pa rin yan mga paps. Yan, So ganito kalaki. Yan. So ang gagawin natin dyan, ititrim ko muna yan. Iwa-wire kung may kailangang i-wire. Tapos ripat ko mga paps sa terracotta, para mas gumanda at medyo tumaas-taas naman yung price kung sakaling may gustong bumili. So mga paps, ito na yung aking maliit na ficus. Ayan siya. So ito ay sa tingin ko ay bonsai na mga paps. Ayan, ito yung ito naman yung terracotta na gusto kong paglipatan sa kanya. Mas maliit na siya para ma-maintain na yung kanyang growth. So sa tingin ko pwede, Ayan, mukhang kasya naman siya dyan. So ayan siya, ganyan lang siya mga paps kaliit. Ayan, So ang gagawin ko mga paps, magpo-pruning ako, papasukin ko natin yung loob niyan, tatanggalin natin yung mga branches na lumabas dyan sa within the trunk, Tapos puputulan natin yung mga sanga para mas maging compact tingnan, mas maliit at mas compact. Tapos mag-wire na rin kung may kailangang i-wire, then ripat dito mga paps sa mas maliit na pot. So ngayon mga paps, uunahin natin yung pruning, branch selection o pruning, para mas makita na yung kanyang forma. So tatanggalin muna natin itong mga nasa loob na yan, mga hindi natin kailangan yan, masyadong mga malalapit sa base. Tanggalin natin para maibalik yung kanyang forma. Yan, tanggalin natin yung mga nasa singit-singit na yan. Ayan, dito sa loob may mga maliliit, so di natin to kailangan. Kung alam nyo mga paps yung ID nito, paki-comment naman, kamukha siya ng Ficus microcarpa na Ficus nana, or kaya naman yung Long Island. Yan yung dahon niya mga paps. Pero ang pinagkaiba nito, yung texture niya, parang mas plastic to kaysa doon sa Ficus microcarpa Long Island o Green Island. Parang plastic siya tingnan, yung texture niya, tapos mas makintab, mga paps. Maliliit din yung dahon niya. So tuloy tayo mga paps sa pruning. Tanggalin natin yan, yung mga nandyan sa malalapit na sa base ng mga branches, mga primary branches. So kung makikita nyo, kitang-kita na yung trunk niya. Then dito tayo mga paps mag-umpisa. So tatanggalin ko muna siguro, hindi na, wala pa naman masyadong kumagat mga paps na wire. So ayan. So ang gagawin ko mga paps, tatanggalin ko lang yung mga dulo nitong shoots, So linisan natin yan, para kasi yung bulaklak ng puno kung saan siya nakalagay, naglalaglagan. So tatanggalin ko lang itong mga paps dulo para mag-encourage ng backbudding. Ganyan lang. Ito hindi naman natin ito mawawire kasi sobrang liit. So i-prune na natin yan. So yan po yung sikreto para magkaroon ng backbudding. Ito, hayaan ko lang ito mga paps para medyo lumaki pa. Ito, babawasan natin ito. Lalo pa ngayong summer, active na active yung mga halaman.
for growth kasi maraming sunlight silang nakukuha. Yan, tinatanggal ko lang mga paps yung dulo para may lumabas na panibagong shoots. Nililinisan ko na rin kasi para di pamahaya ng mga insekto. Mamaya i-wire natin mga paps yung mga kailangang i-wire. Ayan, kung may interesado dito mga paps, kung gusto nyo yung ganito, PM nyo, comment nyo lang dyan sa baba. Pwede rin kayo mag-PM mga paps doon sa Facebook page na Simang Bonsai at iba pa. So ito raw ay sabi nung nagbebenta, ito raw ay lucky plant mga paps, money tree. Maganda raw sa negosyo. Kaya nagandahan ko naman dito mga paps kasi compact yung foliage na binibigay niya. Marami siya magbigay ng branches at saka maliliit din yung dahon. So goods na goods para sa isang bonsai material. So ayan, pinapasok natin yung kanyang mga talbos para putulan. Yung iba hindi ko muna isi-set back para mas sumaba pa siya at lumaki. Yan. Pero yung mga kailangan ibang kailangan lang i-set back para magkaroon ng bagong shoots. Yan, siniset back natin mga paps. So sa ganyang waraan mga paps, mas kakapal yung foliage ng ating bonsai. So ito mga paps ay slow growing So kahit ganyan po kaliit yung kanyang trunk, matanda na po ito. Itong halaman na to. So kung slow growing yung Ficus microcarpa na Long Island at Green Island, ganun din po ito mga paps. Napaka slow growing material. Pero napakarami niya magbigay ng ng shoots. So itong loob, tatanggalan natin ng foliage kasi hindi na makita yung hindi na makita yung branches. Tsaka yung trunk line. So lilinisan lang natin yan para makita yung mga branches. So kung mapapansin nyo mga paps, hindi ako nagdi-defoliate dito sa material na to. Kasi para tuloy-tuloy yung growth niya. Kasi pag nag-defoliate tayo, syempre, walang dahon na magsasalo ng sunlight. Kaya mag-i-stop din yung kanyang growth. Pero usually, yung ginagawa ng mga master natin dyan, dinidefoliate nila yan bago sila mag-wire or para mas kita nila yung mga branches na kailangan nilang i-wire, mas madali nilang maiporma. So tama naman yun mga paps hindi na tayo makikipag-debate pa doon sa mga master natin. So sa akin naman, para naman tuloy-tuloy yung growth, hindi ko dinidefoliate So ayan mga paps, nakikita na yung trunk line dito sa taas. Tapos yung mga ng branches. So binabawasan ko ng foliage yung mga puno, yung base ng mga bawat branches para mas makita mga paps. So at saka maganda rin yan na binabawasan para mamaya pag repat bawas na yung kanyang foliage, hindi na siya masyadong mahihirapan na mag-recover. So ayan, ito namang ang babawasan ko mga paps.
yung apex na. Sa apex na ako mga paps para mag-compact ano. Ayan. Tapos i-wire natin yan, yung iba na yan. So yan, mga cute na cute. Ang liit. Itong isa mga paps, parang hindi ko muna masyadong babawasan kasi ibababa ko siya ng ganyan. So i-wire natin yan. So yun, sa tingin ko ay okay na ako dyan sa pruning. Susunod mga paps, i-wire ko na yung kailangang i-wire. So ayun mga paps, yung makikita nyo, itong isang branch na to. Ayan, dito tayo sa front. Yan, itong isang branch. Itong maliit trunk, ano? Bali twin trunk pala siya mga paps, ano? So, i-wire ko muna lahat yan. Hindi ko na ipapakita sa video kung paano ko siya winire. Pero i-wire ko muna yan. Meron kasi ditong isa. At saka meron pa ditong dalawa na hindi naka-wire. I-wire ko muna mga paps, tapos ipapakita ko na lang sa inyo pagka naka-wire na para hindi masyadong mahaba. So ayun na mga paps, at natapos ko nang ma-wire itong first trunk. Ngayon ilalagay mo naman natin siya sa posisyon. Bibend natin ng konti para maipwesto natin yung mga branches na na-wire natin. So ang gusto ko mga paps sa branches ay going to sideways, hindi papunta sa taas, para mas makita yung shapes. Yan, makikita nyo yan. Meron ng padding dito sa part na to. Yan, meron na siyang pad, meron ng clouding. So itong pinaka-apex niya, bibendin natin ng konti. So dahan-dahan lang tayo kasi medyo maliit pa yung mga branch na yan, kaya baka maputol. Ayan, meron na dito sa tapos na mga paps. Makikita nyo yan. Ano? So ayan na yung itsura niya mga paps. Dito sa part na to, itong likod. Yan. Ito. So, i-wire ko tong isang branch na to para bumaba siya dyan, papunta dyan. Then, titingnan ko yung iba kung kailangan pang i-wire, ano. So, ito na lang, itong part na to, ang medyo hollow. I-wire ko to. Yan, subukan natin mga paps, ano. Yung iba, parang hindi ko na kailangang i-wire. Sa tingin ko, ano. Yan, medyo mahirap lang i-wire mga paps pag ganitong hindi na tayo nagtanggal ng foliage. Pag hindi tayo nagtanggal ng foliage, medyo mahirap nga namang i-wire, ano, kasi maraming mga obstruction dyan sa dadaanan ng wire. Ngayon pa man, depende po sa purpose natin. So sa akin naman ay dinadahan-dahan ko lang, ano, huwag nating madaliin mga paps para hindi masira at mas lalo pang gumanda yung ating bonsai. Dahan-dahan lang. Kung kailangan talagang tanggalin lahat, ikalbuhin lahat yung foliage, so wala tayong magagawa. Kailangan siyang kalbuhin. Pero kung kaya naman na hindi, at yung purpose ay kailangan hindi kalbo, so gawa natin ang paraan. Ayan. Meron pang isang branch na kailangan ng
wiring. So nagre-recycle lang ako ng wire mga paps, ano? So ginagamit ko yung mga used wire na. Itong isa, wire din natin. Pag mga ganitong initial wiring mga paps, ginagamitan ko lang ng used wire. Yan na wire ko na, bali ito ibababa ko, tingnan natin yung magiging itsura. So ganyan siya ngayon. Ibababa ko tong dalawang branch na to para mag-fill up nitong gap dito sa likod. So ayan na siya mga paps. So kung makikita nyo, meron na yung depth dito. So hindi na hollow itong part na to. Kasi naibaba natin yung isang branch. So ayan na mga paps, kung makikita nyo, para sa akin ay kompleto na yung branches. Rotary, paikot ng nitong nitong puno na to. Yan, tingnan po natin ang paikot. So ito yung back niya, ito yung nilagay ko rito. So bali pagka tumingala naman yan, medyo nakatutok pa kasi sa baba, pero titingala din yan tulad nito kasi maghahanap yan ng sunlight. Kapag tumingala din yan, makikita na natin yung padding. So ayan na po siya. Ayan. So konti lang yung nirewire ko mga paps. Rewire at reposition. So naglagay tayo ng depth dito sa back part. So ayan na siya. So ang susunod mga paps, iriripat ko na. So mga paps, pupunta na tayo sa repotting. I-approach ko muna to. Magbabawas din ako ng soil. So titingnan natin kasi ililipat natin siya sa mas maliit na pot. Pero magbabawas ako ng soil at roots. Pero i-root ball ko lang siya mga paps. So titingnan natin kung makakaya, meron ba tong securing wire? Tingnan natin. Meron. So hanapin muna natin yung securing wire para mahila natin. So puputulin na lang natin mga paps dito para mas mabilis, Ayan, kasi nakasecure yan dyan. Para mahila natin, putulin na lang natin yan. Dalawa. So ganyan din yung gagawin natin doon sa bagong pot. Sisecure din natin siya para wala talagang galaw-galaw. So kung makikita rin natin dito, kung kita ba dyan sa video, yung roots niya umiikot na lang din. Ibig sabihin medyo root bound na rin siya. Pero yung soil mga paps na gagamitin ko, ito pa rin ililipat ko lang siya ng pot. Ay. Saan
kaya yung wire dito mga paps. Mukhang hindi natin root ball mga paps. So di bale ilalagay na lang natin sa lilim para hindi siya mahirapang makarecover. Yun. So mga paps, eto na yung itsura ng puno. Makikita nyo naman, napaka cute. So babawasan lang natin yung roots na to. Etong roots na to mga paps, yung umiikot na doon sa pot. Yan. Ayan, root pruning tayo muna. So hindi ko siya na root ball mga paps Hindi nakuha yung soil lahat. So di bali, mabilis lang naman ito mag-recover. So ayan na siya. So dito ko siya ilalagay, shallower at smaller pot. So root pruning muna tayo, buwasan natin ng konti para magkasya siya doon sa bagong pot. So summer naman ngayon mga paps, so hindi naman delikado mag-repot ng bonsai. So yun, sa tingin ko pwede na to. So preparation na tayo nitong pot. So una kong gagawin mga paps dito sa pot na paglalagyan ko ay maglalagay muna ako nitong securing wire. Para safe na safe yung ating material kahit magalaw-galaw. Hindi siya mabubuwal. Yan. Bali gawin nating dalawang wire. So yan yung ginawa ko mga paps. So una, lalagyan ko muna yan mga paps ng first layer ng pebbles mga paps, para maganda yung drainage. Ayan. Ito mga paps, mix na munggo size. Tapos medyo malalaki ng konti. Para maganda yung drainage niya. Hindi maipunan ng tubig dyan sa ilalim. So mga paps, susunod nito, lalagyan ko na yan ng soil medium. Bale, itong ilalagay ko mga paps ay yung galing doon sa old pot. Pero reverse sand pa rin naman to mga paps So sayang naman kasi, actually may fertilizer pa to. Yan. So tingnan natin kung pwede ba siyang i-sit dyan. Yan. So mga paps, ayan at ilalagay ko na tong ating halaman dito. So medyo hindi ko siya isi-center ng masyado yung trunk niya. Medyo ilalagay ko siya doon sa gilid. Yan yung pinaka base niya. Kasi medyo leaning siya dito mga paps, para pa rin siya. Ang pinaka apex niya ay parang center pa rin ng pot. So ganyan yung gagawin ko.
So ito yung kanyang front na napili ko. So ayan. Tingnan natin kung makikita nyo mga paps, hindi ko pa pinifill upan ng soil medium, eh tumatayo na siya mag-isa. So yan yung maganda sa pag may magandang base yung ating halaman. Tingnan natin kung pwede na ba yan. Ganyan. So sa tingin ko mga paps, okay na yung ganyang pwesto. Ayan, ang position niya na yan. Ayan. So isi-secure na natin ang wire. Secure na natin siya. Para masecure siya ng maigi mga paps, kailangan natin itong hilahin, tapos hila, tapos pihit yung wire para secured na secured. Kasi yung soil medium natin mga paps, pagka habang tumatagal magsisink pa yan, ano? So medyo luluwag yung ating securing wire. So sa tingin ko okay na ako. Mapapansin nyo, wala pa masyadong soil medium, pero kaya niya nang tumayo mag-isa. Medyo binibend ko lang siya, nililin ko lang siya backwards, ano mga paps. So yun mga paps, ito namang pangalawang securing wire. Ito, ang gagawin ko ay pupulupot ko siya dito sa katawan. Pulupot ko sa katawan. Yan. Then secure. Secure natin. Sure ball na hindi siya gagalaw mga paps. So ngayon mga paps, pupunuan na natin yan ng soil medium, yung pot nya. Yan na natin. So make sure natin na siksik yung ating soil medium para walang air pocket. So ito mga paps ay reverse sand pa rin itong gamit ko, ano? Pero medyo may halo na siyang parang compost na rin siguro, kasi ito yung dating soil medium na gamit ko eh. Nilalagyan ko kasi ito ng fertilizer, kaya parang loam soil na din. So mga paps, ito at nalagay ko na po sa pot. Yan. So bagay na bagay siya dito sa terracotta pot. Yan. Tapos na, no? Tapos na yung repotting. Bali, maghahanap na lang ako ng moss na ilalagay ko rito para ma-prevent yung
pagkatuyo nitong soil medium at yung erosion, hindi siya mauubos bawat dilig kasi mababaw lang siya. So ayun na po siya mga paps. Bali, susunod nito, didiligan ko, tapos lagay ko lang muna to sa lilim para hindi ma-dehydrate, hindi masunog hanggang sa maka-recover siya. So ayun na po siya. Tingnan natin paikot. Ayan, rotary po yung kanyang branches. Ayan, may canopy. Ayan. So baka maibigan nyo mga paps. Ayan nakatira ko tapat. So yun lamang mga paps. Sa maraming salamat sa panonood. Sana mayroon po akong na-share sa inyo na idea sa pagbobonsai. So ito mga paps ay gawang baguhan pa rin. Hindi po ako master. So beginner pa rin. So yun lamang po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at share nyo rin para mas malawak po yung maabot ng ating channel. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.